po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014 pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisda na laging nandyan po si Scalpuro is nakabalik. Pero ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Nako, mangingisda na mismo ang nagsalita dyan sa hearing na mas maganda noon sa panahon ni Duterte. At ngayon, anyari. Tapang-tapangan kasi tayo ngayon no? Inaaway kasi natin yung China. Sabihin nila, ayoko sa pro-China. Kawawa naman yung mga mangingisda. Ayaw nyo sa China. Ngayon, sinong kawawa? Mga mangingisda. Hindi ba pwedeng makipagkaibigan na lang tayo para walang gulo? Ibig sabihin lang nito, sa mga nangyari, kung maganda noon, nakapangisda sila, maganda yung foreign policy ng administrasyong Duterte kumpara ngayon. Kasi noon, nakipagkaibigan, kung anumang deal yan, kung para sa taong bayan naman at walang gulo, di okay. Ngayon, anyari. Diba? Iyak yung mangingisda. Anong gagawin nyo sa mga mangingisda ngayon kasi nagkagulo-gulo na? Makipag-away sa China. Naku, wala tayong kalaban-laban sa China. At huwag tayo umasa diyan sa mga puti. Nakakampi, tingnan nyo, nagkaganyan na. May ginawa ba yung mga puti? Tsaka na yan gagalaw kung malala na. Hindi naman yan gagalaw na ganyan. Tingnan nyo, may nagawa ba sila? Wala. Pwedeng makipagkaibigan na lang tayo. Ayaw ko sa China. Ayaw ko sa mga pro-China. Tapos pag pumunta kayo sa bahay nila, puro China naman yung mga gamit. Sus, talaga naman. Mga mangingisda nating mga kababayan ang nakakaawa talaga. At sila po nagsasalita na yan. At mukhang hindi naman masyadong kumakalat sa media yan. Hindi naman napapanood ng iba yan. Kasi mapapasama sila ngayon. Dahil sa sinabi dyan. Dahil sa hearing dyan. Share natin to. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.